So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, gusto ko magbigay lang ng first impressions sa bagong labas na entry-level smartphone ngayon ni Xiaomi, ang Xiaomi Redmi Note 13. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So quick reminder lang, hindi ito full review or unboxing. Nagbibigay lang ako ng first impression sa mga bagong labas na smartphone, yung price, specs, and yung kanilang availability. So yun, hopefully ma-unbox rin natin or review ang Xiaomi Redmi Note 13, kaya stay tuned lang. Pero dito ngayon sa ating video, first impressions muna tayo kasi maraming nagde-decide kung maganda ba or sulit nga ba ang Xiaomi Redmi Note 13. So ako, magbibigay ako ng first impressions based sa kanyang specifications kasi since nagamit ko naman yung mga predecessors na ito or yung mga specs na ito ay very familiar naman na ako. So yun, nalilist na nga ang Xiaomi Redmi Note 13 dito sa Philippines noong January 2024 na meron siyang two variants. Yung unang variant is 7,999 pesos or almost 8,000 pesos na meron 6GB of RAM and 128GB of internal storage. Tapos yung pinakamahal na variant, pasok naman sa 10,000 pesos na segment, 9,999 pesos or almost 10,000 pesos na merong 8GB of RAM and 256GB of internal storage. So quick reminder lang, itong Xiaomi Redmi Note 13 ay still 4G pa rin na smartphone po ito. At kung interesado nga rin pala kayo mag-purchase ng Xiaomi Redmi Note 13, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link nito sa description. So yun nga, marami itong version, Note 13, Note 13 Plus, and Note 13 Pro Plus. Yon, mga 5G yon, kaya yun yung mga meron to yung Xiaomi Redmi Note 13 Pro, tapos 13 Pro Plus, yung mga mid-range smartphone yon na mas higher of course yung mga chipset nun. Pero dito tayo mag-focus sa entry level na Xiaomi Redmi Note 13. At available na nga siya ngayon, mag-purchase na siya sa Shopee or sa Lazada. And I think, nakikita ko na rin to sa mall. And I think available na rin siya sa mall. Kaya pwede na kayo mag-purchase ngayon sa market. So alam nyo naman, pag 10,000 pesos na mga segment ay mga very affordable na smartphones yan or entry-level smartphones. Kaya pasok to sa isang affordable na smartphone na pwede nyo mabili ngayon 2024. So yun nga si Xiaomi Redmi Note 13. Good news, meron siyang triple rear camera. So lahat to ay legit na lente ng camera. Kasi ibang mga brands, di ba, parang get up na lang yung mga camera nila kasi mga sensors lang. Pero dito sa Xiaomi Redmi Note 13, puro mga lente to. So meron tayong main camera na merong whopping 108 megapixels na f1.8 aperture. Meron tayong 8 megapixel ultra wide na merong f2.2 aperture at 2 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture. Syempre capable siya ng Full HD 1080p video recording. Pagdating naman sa camera, maganda rin dahil mataas, 16 megapixels, f2.4 aperture at capable din ng Full HD 1080p video recording. Screen naman, meron siya 6.67 inches. Good news, AMOLED display pa rin. So ito talaga yung pinakamalaking advantage ng Note series when it comes sa entry-level smartphones is naka-AMOLED na nga entry-level na Note series. So Note 13 AMOLED pa rin yan, hindi nila tinanggal. In-upgrade pa nila yung refresh rate dahil 120Hz screen refresh rate na siya for smoother animation. Doon rin yung AMOLED tsaka 120Hz, perfect na terno yan. Meron siya resolution na Full HD plus 1080 by 2400 pixels. So guys naman, out of the box na Android 30 siya with MIUI 14. Sa chipset, ito 4G pa rin ang Xiaomi Redmi Note 13. Upgraded to na version ng Qualcomm Snapdragon 680 dahil meron siyang chipset na Qualcomm Snapdragon 685. 6 nanometer po itong chipset na to. So maliit din naman siya. Mataas ang clock speed nito. 2.8 GHz octa-core. At yung GPU niya is Adreno 610. So ito yung parang ka-level or pwede mong itapat sa 4G chipset ng MediaTek, the MediaTek Helio G99 Ultra. I think mas okay pa nga itong Qualcomm Snapdragon 685 chipset. Meron din siyang dual stereo speakers, yun din ang maganda dito. At pagdating sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery na support ang 33W fast charging. So yun mga ka-J-Vlog, na nalaman nyo na yung price, specs, and yung availability ng bagong labas na Xiaomi Redmi Note 13. So next, gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko based sa kanyang specification. So first, dito tayo sa display. So maganda yung display ng Xiaomi Redmi Note 13. Hindi naman nakakatuwa na hindi naman nagbago yan dahil kahit sa mga predecessors niyan, talaga yung nilalaban ni Xiaomi dito, yung AMOLED display ng kanilang entry-level smartphone. So AMOLED display si Xiaomi Redmi Note 13. Tinero naman pa ng mataas na refresh rate which is 120Hz na.
So, panigurado bibigyan kayo nito ng premium viewing experience. Salamat yan, of course, sa kanyang display quality. Number 2 sa chipset. So, ito, yung chipset na ito, bago lang to sa pandinig ko. At to be honest, hindi ko pa siya nagagamit or natatry. Ito nga yung upgraded version ng Snapdragon 680. So, meron tong Qualcomm Snapdragon 685 na po. Maganda kasi dito yung clock speed nito mataas. 2.8 GHz na octa-core CPU pa siya. Octa-core CPU. So, yun. Yung chipset nito, based sa kanyang specs, malakas eh. Mataas yung clock speed, okay yung GPU. Kaya panigurado, makakalaro kayo ng malupitan din dito sa Xiaomi Redmi Note 13. Hopefully, yun nga, magkaroon tayong review unit at maging test din natin itong smartphone na to. Chipset, specs-wise, okay naman for me. Number 3 sa kanyang RAM at ROM. So, yun nga yung pinakamahal variant is yung almost 10,000 pesos. Okay naman. Dahil 256 GB na ang ma-offer niya na storage. So, malaki na storage yan. Marami kayong may install ng mga games. Marami kayong makukuha na photos, videos, and of course, pwede mag-store ng maraming music dito sa 256 GB ng internal storage. So, since maganda chipset nito for gaming, maganda i-recommend sa inyong kunin yung storage is yung 256 GB sa variant. At ang pinaka-last sa kanyang battery and charging rate. So, battery, 5,000 mAh, di naman nagbago yan. Charging rate, mataas naman, 33 watts. I think yan na talaga yung okay na charging rate dito sa ganitong presyo, 33 watts. So, sa 5,000 mAh na battery capacity, napakabilis na po yan, full charge. So, lang mga J-Vlog, yung ating first impression sa Xiaomi Redmi Note 13. So, hopefully nga, ma-review natin and game test din natin itong smartphone na to para magamit natin yung full potential niya. Pero yun, kung interesado kayo dito, available na nga to sa Shopee or sa Lazada. Kung ako tatanungin, specs-wise, I think sulit din naman ang Xiaomi Redmi Note 13. Dahil yung chipset niya, specs-wise, malakas din naman siya mga J-Vlog and panalo rin kayo sa display and of course, sa kanyang camera. Nakakatuwa na pagdating kay Xiaomi, nag-e-effort talaga sila when it comes sa camera side eh. Biruin yun, hindi nila tinipito sa camera dahil kompleto recados when it comes sa lente, meron tayong ultra-wide macro lens and yung main cam and yung front camera niya mataas. So kung interesado kayo sa Xiaomi Redmi Note 13, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko po yung link niyan sa description.